Magandang araw sa inyo, Ginoong J.R. Romero. Ako po ay maghahayagi ng isa sa mga kabanata ng No Limitangere, ang pangingisda, 23. Bakit nga ba ang pangingisda ang pamagat ng aking kwento? Dahil nagpapakita ng mas malalim na kahulugan sa paglalarawan ng lipunan noong panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit ni Ibarra sa mga mangingisda at sa kanilang kabuhayan, pati na rin ng pagkakaiba-iba ng kanilang kalagayan sa lipunan. Sa pamamagitan ng pangingisda, ipinapakita ni Rizal ang mga suliranin at kahirapan na kinahaharap ng mga karaniwang Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo ng mga Kastila. Bago tayo dumako sa nilalaman ng ang pangingisda, ay alamin muna natin ang talasalitaan. Huwepe, sulong. Biguela, gitara. Sundang, itak. Nakasapupo, nakahawak. Pagdidili-dili, pag-aalinlangan. Dumako naman tayo sa mga tauhan. Maria Clara, ang babaeng maganda ang boses. Tia Isabel, ang tiyahin ni Maria Clara. Senang, ang pinsan ni Maria Clara ang masiyahin. Victoria, ang maganda at tahimik. Iday, ang mapag-isip. Neneng, ang may kagandahan at mahinhin at matatakotin. Andeng, kapitan sa suso ni Maria Clara. Albino, ang seminarista. Ibarra, ang tumulong sa piloto para mapatay ang buwaya. Mako naman tayo sa buod. Ang kalangitan ay mayroong pang bituin at ang mga ibon ay tulog pa. Nang lumakad ang mga dalagang kasama ang kanilang mga nanay at mga kasambahay, sila ay sina Maria Clara, Victoria, Sinang, ang pinsan ni Maria Clara at si Iday at Neneng. Mga nagtatawanan sila habang naglalakad. Nang dumating sila sa tabing dagat, nakita ng mga babae at napahanga sa mga lalaki. At meron dalawang bangka na may palamutian ng mga bulaklak at mga dahon at butas. Pinaghiwalay ang mga babae at lalaki sa pagsakay sa bangka ng matandang babae. Sa kanilang paglalakbay, ang bangka ng mga babae ay mayroon palang butas, kaya natakot ang kanilang mga ina, kung kaya tumulong ang 5 binata sa kanila. Nung mag-okay na sila ang lahat, ay nagpasya munang mag-almusal ng kanilang mga dalang pagkain at inumin. Masaya halos sa lahat dahil sa magandang umaga at kumikinang na tubig. May nagkwento pa tungkol sa kabataan nila na isang ina. Habang narinig ang mga dalaga ay nagkindatan sila. Habang si Ibarra ay tahimik lang sa isang tabi, kaya nilapitan siya ni Maria Clara at inalok ng makakain. Habang nangingisda, napagpasyahan na mayroong umawit at si Maria ang kumanta. Sa patuloy nilang paghuli, nagtaka sila. Walang makuhang isda, ngunit hindi sa inaisahang mayroon isang lalaking sumigaw na may nakitang isang malaking buwaya at ang pilotong siyang naglakas loob na mahuli ito. At pinagtulungan nilang mga lalaking mapatay ito. Matapos ang pangyayaring ito ay nagpasya ang silang mag-uwian. Dahil sa takot nila sa pangyayari sa dagat, si Tia Isabel ay naghanda sa baklad ni Kapitan Tiago. Tumabi sila at doon ay ginawa nila ang pagluto at pagkain at pagtugtugan din ng iba. Mensahe ng ating kwento. Sa kabanatang ito, ipinapakita ang pagkakaisa at kasiyahan ng mga magkakaibigan sa kabila ng mga hamon ng kanilang hinaharap. Pinakita din ang tapang ni Elias at Ibarra upang talunin ang buwaya na nagdulot ng pangamba sa mga kababaihan. Ang mensahe na isiparating ng kabanatang ito ay ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan malasakit sa isa't isa upang malampasan ang pagsubok. Dito nagtatapos ang aking report. Thank you.